Sa panayam kay Junmar Fajardo, inamin niya na hindi niya naisip na hahakot siya ng 9 na MVP awards. Ipinaliwanag naman ni Coach Tim bakit sila tinalo ng Magnolia Hotshots. At si Coach L.A. Tenorio, ibinahagi ang rason paano nila hinugot ang panalo versus Barangay Ginebra. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Muling lumikha ng kasaysayan si Junmar Fajardo sa PBA ng tanghalin nitong Season 49 MVP at base sa report, posibleng hindi ito ang huli para sa player na tinaguri ang dakrake ng Philippine basketball. Sa panayam naman ng media kay Junmar, tila hindi pa rin ito makapaniwala na nasungkit niya ang ikasyam na parangal. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Junmar sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Sino mag-aakala na isang bata na hindi man lang mahilig mag-basketball pero nandito at nananalo or mananalo ng 9 MVPs? Kahit ako mismo hindi ko naisip. Grabe, di ba? Siyam na MVP award para sa isang Junmar Fajardo. Parang hindi talaga kapani-paniwala pero totoo yun eh. Andito siya, nag-e-exist talaga. Hindi pa naginip. Kaya tuloy, yan sinasabi ng karamihan. Siya na talaga ang GOAT ng Philippine basketball. Imagine, siyam na MVP sa kanyang balikat. Iba, di ba? Simon Fernandez, nung kasikatan niya, hindi niya kinaya yon. Ganon din si Alvin Patrimonio. Nung kasikatan niya rin, hindi niya rin kinaya yon. Nagretiro silang dalawa na kumuha ng tag-apat na MVP. Deserve naman talaga ni Junmar yun eh. Siya yung heart and soul ngayon ng SMB. Sa kanya nakasalalay ang malalaking responsibility ng kupunan na yun. Magagaling naman silang lahat doon. Powerhouse actually ang SMB, di ba? Pero tingin natin, magbabago talaga ang kanilang grupo kapag inalis mo sa kanilang hanay si Junmar Fajardo. Kaya tingin ng mga bumoto, players at media, siya talaga karapat-dapat bukod sa ipinakita niyang stats sa bawat bakbakan. Kahit si Presidente Mon Fernandez naniniwala na sobrang galing ni Kraken. Sabi niya sa interview ng media matapos ang panayam kay Junmar Fajardo, ipaubaya na raw sa fans ang argumento kung sino talaga yung GOAT. Alam na alam daw nila yan. So read between the lines na lang, di ba? Ibig sabihin sa nakuha or sa narating ni Junmar Fajardo sa PBA, wala nang dapat argumento doon. Siyam na MVP at base sa nakikita natin, kakayanin pa ulit niyang kumuha ng isa pa ngayong season or yung pang-10, di ba? Depende na lang siguro kung hindi magkakaroon ng problema. Kung hinakot ni Junmar Fajardo ang ikasyam na MVP, bigo naman ang Barangay Ginebra sa koponan ng Magnolia Hotshots. Sa panayam kay Coach Tim Cone matapos ang laban, inilabas nito ang rason bakit sila binokya ng grupo ng kanyang estudyante na si Coach L.A. Tenorio. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Hindi ko gusto yung laro namin. Masyadong maraming turnovers, walang masyadong effort sa depensa, hindi namin na-execute ng maayos at hindi talaga kami nakapaglaro ng maayos ngayong gabi. Mas mahalaga to para kay LA kaysa sa akin. Ganun na lang ang sabihin natin. Unang laro niya to eh. Maaalala niya to. Ako malilimutan ko kagad to. Mas matalas at mas maganda ang pinakita ng hotshots. So, minado naman siya na hindi talaga naging maganda yung laro nila doon. Yung depensa nila hindi kaagad na-execute kaya ang resulta na nalasa ang grupo ni Coach L.A. Tenorio. In fairness sa Barangay Ginebra, naghabol naman sila. Nung kaagahan ng 4th quarter, sinimula ni Japet Aguilar ang kamada para habulin ang hotshots. Bumira si RJ Barrientos ng 3 at 4 naman kay Jeremiah Gray. Sandaling sumingit si Save Lucero para tigilan or pigilan ang momentum ng Ginebra. Pero sumagot din kaagad si Troy Rosario at ibinaba ang lamang ng Magnolia sa 6, 65-59. Matapos yun, kumumada ulit ang hotshots. Sa nasabing laban mga ka-playoffs, gumamit si Coach Tim Cone ng 10 players habang 12 naman kay Coach LA. Kung tutuusin, malaki na yan para kay Coach Tim kasi kalimitan 7 to 8 players lang ang nagagamit niya, di ba? Maganda rin sana yung mga numero ni Stephen Holt, meron siyang 16 points at 17 rebounds, 4 na assist habang nag-ambag naman ng 12 si Gray at 12 naman kay Troy Rosario. Si Barrientos na tinanghal na Rookie of the Year, meron siyang 11 points at 9 na puntos naman sa bagong recruit na si Sonny Steele. Sa pahayag ni Coach Tim na madali niyang malilimutan ang pagkatalo habang tatatak naman sa alaala ni Coach Tim ang panalo, naniniwala tayo doon mga playoffs. Kasi unang laban to ni Coach LA. Tapos bukod sa Manila Clasico, tinalo pa niya ang dati niyang grupo. Malaking bagay po yun. Moral booster po yun para sa isang baguhang katulad ni Coach LA. Kung nagbigay ng pahayag si Coach Tim sa pagkatalong nalasap sa mga kamay ng Magnolia, nagpaunlak din ng panayam si Coach L.A. Tenorio. Ayon sa kanya, ginusto talaga ng mga player na ibigay sa kanya ang nasabing panalo laban sa Barangay Ginebra. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach L.A. sa report ng GMA Integrated News.
Siguro talagang gusto nilang ibigay sa akin ang unang panalo at talagang nagpapasalamat ako sa mga players ko. Sana ito na yung simula ng isang magandang journey. Hindi ito tungkol sa akin, para ito sa mga players, para ito sa Magnolia team. Ako lang ang tinitingnan dito pero dapat nilang makita na ang mas malaking larawan ay ang Magnolia team talaga. Nandito lang ako para gabayan sila. Alam niyo mga playoffs, posible talaga yung sinasabi ni Coach LA. Gusto talagang ibigay ng players sa kanya yung unang panalo. Ito kasi yung unang laban na maaalala niya sa lahat ng kanyang laban bilang coach eh. Unang salang niya to, tapos Barangay Ginebra pa yung kalaban nila, Manila Clasico. Rivalry to mga ka-playoffs, nagsimula, ilang panahon na yung nakalilipas. Pero maganda yung mentality niya, hindi niya kinukuha yung kredito kahit malaking bagay nun, siya talaga yung may gawa dyan. Pero sabi nga nila, umpisa lang yan eh, marami pang dadating na laban at mahahalagang laban sa Magnolia Hotshots. Sa tingin naman natin, base sa nilabas na performance ng kanyang players, desidido silang gibayan ng lahat ng pader para sa isang magandang hinaharap, di ba? Yun naman talaga yung goal eh. Lahat sila gusto nila manalo ng championship. Depende na lang siguro kung paano nila gagawin ang lahat ng game plan na ilalatag sa kanila ng kanilang coach. Yung performance ng Save Lucero 17 points, 7 rebounds, 4 assists and 4 steals. Although hindi naman siya kakaiba dahil kaya naman niya yon, makikita mo naman doon yung determination. Sila Stimosa at si Gomez de Leon, meron din silang tag 14 points. So guys, maraming salamat.